So eto na nga po mga idol, PBL hindi pwedeng gawing MVP ang isang player na hindi pure-blooded Pilipino ngayong PBL All-Filipino Conference, at Gemma Galanza ang susi sa pagkakampyon ng Creamline Cool Smashers. And bago natin yan ipagpatuloy pag-usapan mga kaibigan, please huwag niyo munang kakalimutan na mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po mga kaibigan. At dahil nga po nanalo ang Creamline Cool Smashers kontra sa Petrogas Angels sa Game 2 ng final sa PBL, meron pa hong Game 3. So ngayon, naniniwala tayo na talagang malakas ang Creamline Cool Smashers kahit hindi ho sila maglagay ng import sa kanilang lineup. Nakita nyo naman ng Petrogas Angels mga kaibigan, aminado naman tayo na talagang malakas sila, especially ang floor defense nila. Pero nakita nyo, meron kasi silang dalawang import Ang sinasabi ng ilan, merong papeles ito at hindi daw ito import, half Filipino daw o Phil-Am. Mga kaibigan, ang tinutukoy kasi natin pinag-uusapan dito ay yung pure-blooded Filipino, kaya po tinawag ito na PBL All-Filipino Conference. Magkagayon man, hindi na pinatulan pa ng CCS at nakita nyo naman yung naging laban. Nakita natin, binago rin ni Coach Sharon Meneses ang starting lineup nga po ng Creamline Cool Smashers. Nasa starters, ito pong si Gemma Galanza, si MB Pons, ito po si Michelle Gumabaw, Tots Carlos, si Pangs Panaga. Mga kaibigan, yung mga player ho na yan, talagang nakita naman natin, pang finals ho talaga ang lakas na kahit wala hong import. Mga kaibigan, ito pang napakagandang update natin. Hindi rin po pwede o hindi pumayag ang PBL na gagawin hong MVP ang isang player na hindi po pure-blooded Filipino. Marami kasi nagsasabi na kapag ka nagkampiyon, eto nga pong Petrogas Angels, automatically Brooke Bansikel daw po ay magiging MVP dito nga po sa PBL Finals. Mga kaibigan, sinasabi ko sa inyo, maraming mga Pilipino talagang aapil at hindi papayag. Kasi ito ay tinawag natin na PBL All-Filipino Conference. Dapat mga Pilipino ang tangkilikin, especially ng ating mga local players. Kung lagi na lamang tayo magdedepende sa mga import o sabihin na natin mga half Filipino, yun ang sinasabi nila, may mga papel na nga daw po, ang mangyayari sa mga local players natin hindi po makikilala, mababangkot, hindi makakapaglaro. Gusto nyo ba yon na nasa bench po ang ating mga local players, yung mga pure-blooded Filipino, tapos na naglalaro lagi na lang yung mga Phil-Am, yung mga import? Pero sa Creamline Cool Smashers, nakita nila yung kahalagahan po ng mga Pilipino lamang ang dapat maglaro at dapat sumunod sa tamang rules. Alam nyo mga kaibigan, dito sa PBL, pinupolitika kasi kaya madaling pasukan. At alam nyo, pagka ganito ang sistema, pinapayagan na lamang na kung sino-sino ang pwedeng maglaro. Kaya nga tayo may category na All Filipino, dapat po yung pure-blooded. Mga kaibigan, inaabangan din bukas ang Game 3 sa finals ng PBL ng CCS at Petrogas Angels. Ang sistema na ginamit po ng CCS sa Game 2, 100% na gagamitin ulit ni Coach Sharon Meneses. Pero marami tayong napansin, Kyle Negrito, pumangit ang set ng mga huling set 3 at set 4. Napagod na kasi siya, kaya kinakailangan ni Coach Sharon Meneses maglagay ng backup setter dito nga po sa CCS. Yan muna ang update natin, and please huwag niyong kalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.